Good morning po, church. Good morning. Napakasarap nga. Tunay ngang napakasarap po ng presensya ng Panginoon. Sino po yung napuspos dito? Amen. Sino po yung nakaramdam ng kapayapaan sa kanila mga puso? Tunay nga na walang hihigit, no? Walang hihigit na sa presensya ng Panginoon. Dahil doon lamang natin matatagpuan lahat ng mga hinahanap natin sa buhay. Amen? So, are you ready for the Word of God? Amen. So, let us pray po. Let us bow our head. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Panginoon, kami po ay nagpupuri, O Diyos. Nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, ang karangalan, ang kaluwalhatian. Salamat po sa kabutihan mo sa aming mga buhay, Panginoon. Na lagi po naming nararanasan, O Diyos, yung katapatan mo, Panginoon. Na kahit kailan, di mo kami binigo, O God. Lagi mong pinaparanas sa amin kung gaano ka katapat, Panginoon. Lord, yours is the kingdom, and yours is the glory, O God. And Jesus, what a powerful name it is, O God. Lord, the name above all names, O God. Kaya sa umagang ito, Panginoon, wala po kaming ibang itataas at bibigyan ng karangalan kundi ikaw lamang, O God. Samahan mo kami, Panginoon, sa mga salita mo, O God, na aming po maririnig sa umagang ito. Ito po, Panginoon, ay maging buhay sa aming mga puso. At dalangin ko, Panginoon, na ito po ay malalakaran po namin, na hindi po pag-uwi namin sa bahay, Panginoon, ay nakalimutan na namin, O God. Lord, I pray, Panginoon, that it will be a transformational, Panginoon. Merong pagbabago sa aming mga buhay. And Lord, we acknowledge the power of the Holy Spirit to come in this place, sanctify this place, O God, and purify us, O God. Hayaan mo, Diyos, na maging karapat-dapat po kami sa paglapit po namin sa umagang ito, O God. We honor you, we glorify you. In Jesus' name. Amen and amen. Amen! Amen. So, sige nga po, tingnan natin kung mayroong nakaalala nung preaching ni Pastor nung last Sunday. Ano po yung title? OMG. Lord, yes, Lord. So, sabi doon po, in whatever you do, wherever you go, you must fulfill what God has commanded you. So, susunod po tayo kung ano man yung inuutos ng Diyos sa atin. So, nung narinig ko po yung yes, Lord, Lord, yes, Lord, naalala ko po yung kanta. Di ba merong kanta na Trading My Sorrow? Yung chorus nun, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. So, church, para hindi po natin makalimutan to, meron po siyang step. Yung kanta na to, meron po siyang step. Yan po yan, oh. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Tayo pong lahat. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Makakalimutan niyo pa po kaya yon? Hindi na, di po ba? Kaya pag may inuutos si Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. 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 So, sa umaga pong ito, nais ko pong ibahagi sa inyo yung salita ng Panginoon with the title of Our Deepest and Greatest Why. Bakit nga ba? Di ba? Bakit nga ba? Di ba po minsan kapag meron po tayong nami-meet na mga new person, ang tinatanong po natin kapag social, what do you do? Di ba? Pagka social yung tanong, what do you do? Anong ginagawa mo? Ano yung pinagkakaabalahan mo? So, yun po yung mga mostly na tanong natin. Pero mga kapatid, sa buhay po natin, meron pong isang tanong na dapat po nating pagbulay-bulayan. Dapat po nating itanong sa ating mga sarili. Hindi lang po yung yung what do you do or how we do or how do you do. Hindi po yun. Ito po yung tanong na
Why do you do what you are doing? Bakit mo ginagawa yung ginagawa mo? Di po ba? Napakabigat na tanong. Kung tatanungin ko po kayo, ano po yung reason nyo? Why do you do what you are doing? Bakit mo ginagawa yung mga bagay na paulit-ulit mong ginagawa? Amen. Di po ba napakabigat na question na minsan kailangan po nating tanungin sa ating mga sarili, no? So, minsan kailangan din po, isa pang tanong na dapat po nating itanong, worth it ba yung pinaggugugulan ko ng lakas, ng oras, ng panahon, or even my resources? Worth it ba? May value ba? May meaning ba? Di po ba? No. So sa ating mga leaders, mga PNW leaders, mga musicians, mga ministry heads, at sa inyo po na mga members po ng church, sa ating lahat, kung tatanungin po ni Lord, yung deepest and greatest why natin sa buhay, matutuwa kaya siya? Yung bang sabi nga ni Sister Au, Lord, magiging happy ka ba dito? Diba? Magiging happy ka ba sa gagawin ko? No? So, basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. So, ang sabi po, sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Ano po yung tinutukoy dito? Ito po yung Judgment Day. Naniniwala po tayo na si Kristo po ay muling babalik dito sa mundo. Amen? Meron pong second coming of Christ. At sa pagtapos po ng kanyang pagdating, meron pong Judgment Day or our evaluation day. No? Sabi nga po ni Billy Graham, basahin po natin. Amen. Sabi po diyan, our work on earth for Christ's kingdom will be evaluated and rewarded according to God's righteousness and justice. So sabi po ng Bible, every believer will be judged according to what we have done in our body, whether good or bad, no? One day po, lahat tayo haharap sa Panginoon. Lahat ng ginawa natin, lahat ng mga lumabas sa ating mga bibig ay hahatulan ng Panginoon. We will be judged. Amen? Yung mga bagay na ginawa natin ng lihim man o hayag, we will be judged. Wala pong makakaligtas. Lahat alam ng Diyos. Amen? So, sabi po ni Billy Graham, hindi na yung we will not be judged for our sin. Bakit? Kasi po, nung tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, we are saved. So, hindi na iyon yung huhusgahan ni Lord. Kasi dinil niya na yun sa cross. Binayaran niya na yun sa cross. So, as a believer, ano yung huhusgahan niya ni Lord? Yung mga works natin. Ano yon? Our judgment will be for our service for Jesus Christ. Ano po yung service? Yung paglilingkod natin sa Kanya. No? We will be judged for our works as a servant. Tayo po ay mga servant ni Lord. Di po ba?
So, ano po yung i-judge sa atin pagdating po ng Judgment Day? Our service, our work for Jesus Christ. Amen? Alam naman po natin na dahil po sa faith, sabi nga po ni James, faith without works is dead. So kung tayo ay nananampalataya, marami tayong good works. Kasi kung may pananampalataya ka, wala ka namang gawa, wala, patay, no? Kaya, yung pong good works na ginawa natin dito sa mundo, iyon po yung i-judge ni Lord. Excited po ba kayo sa Judgment Day? Or natatakot po kayo? Dapat maging masaya po tayo sa Judgment Day. Dahil yung araw na yon, iyon yung pangako ni Jesus Christ sa mga believers, sa mga anak niya. No? Kumbaga, yun na yung eternal life natin, naghihintay sa atin. Yung promise niya. Hindi po ba? Minsan po kasi, pag sinabi ng Judgment Day, takot na yung mga tao. So, siguro po, matatakot ka lang kung hindi ka ready. Pero kapag ready ka, anytime na pagdating niya, go Lord, I am ready. Amen? Basahin po natin ang unang Korinto, chapter 3, verse 13 to 15. Ngunit sa araw ng paghuhukom, makikita ang kalidad ng itinayo ng bawat isa dahil susubukin ito sa apoy. Kung ang itinayo ay hindi masusunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo. Ngunit kung ito na may masunog, wala siyang tatanggaping gantimpala. Ganon pa man, maliligtas siya. Ngunit tulad lamang ng isang taong nakaligtas sa sunog na walang naligtas na kagamitan. Amen. So, yung po mga good works natin, dadaan sa apoy. So, kumbaga sa Judgment Day, merong quality control si Lord. Meron siyang machine na pagdaan ng mga good works natin, mga gawa natin, ayun yung apoy, no? Kung ito ay, sabi doon, itinayo, kung ang itinayo ay hindi masusunog, tatanggap ng gantimpala. So kung hindi siya masusunog, tatanggap ng gantimpala. Ngunit kung ito na may masunog, wala siyang tatanggaping gantimpala. So sabi dito, lahat ng good works na ginawa natin ay dadaan sa apoy. Ang paglilingkod natin ay dadaan sa apoy, and the fire will prove the quality of each man's work. Basahin po natin. The fire will prove the quality of each man's work. It will revealed by fire. Amen. It will revealed by fire. So yung quality nung gawa natin, ng good works natin, i-reveal diyan ng fire. No? Sabi po, kung paano dinadalisay ng apoy ang ginto, gayon din ang apoy ang magpapatunay ng kalidad ng ating mga gawa. Lahat ng mga good works na hindi makakapasa sa apoy ay masusunog, and we will suffer of loss. At ang lahat naman na makakasurvive sa apoy ay mayroong gantimpala. Ano po ba yung sinasabing we will suffer of loss? Alam niyo po ba na as a believer, tayong mga anak ng Diyos, mayroong pong gantimpalang naghihintay sa atin doon sa langit. Kasi yung nag-promise sa atin, tapat, at He never fail. Hindi niya tayo bibiguin, di ba? Kumbaga, binigyan niya tayo ng task, merong price yun, merong gantimpala, merong heavenly reward, no? And we will receive a full reward. Hindi lang siya basta reward. Ano po yung reward na tinutukoy dito? Ito po yung crown. Crown natin sa langit. Excited po ba kayo na makatanggap ng crown? Amen. So, now if that is the case, ito po yung tanong. Okay, basa po. Amen. So yung mga works natin, dadaan sa apoy. Ano po kaya yung
makakapag-survive sa kanila or magiging waterproof yung mga works natin. No? What works will survive the fire? Una po, ang Diyos po ay hindi interesado kung paano natin ginawa yung mga works natin or kung ano yung ginagawa natin. Siya po ay interesado kung why we do what we do. So yung paglilingkod mo sa Kanya, bakit mo ginagawa yan? Di po ba? So sabi dito, what works will survive the fire? Anong mga gawa ang makakaligtas sa apoy? Una, works done with the proper motives will survive the fire. Amen? Proper motives. Motibo. Ano yung motibo mo? Bakit mo ginagawa ang paglilingkod mo sa Kanya? Amen? Paano natin masasabi na proper motives yung ginagawa natin? Or meron tayong proper motives? Paano po? When we do the things only for His glory. Amen? Kapag ginagawa natin lahat para sa Kanyang kaluwalhatian, masasabi natin na iyon ay merong tamang motibo. Amen? So, minsan po, sabi dito, paano naman siya magiging fireproof? Magiging fireproof yung mga works natin? Or paano natin masasabi na ibibigay natin yung glory sa Kanya, kay Lord? When we do the things with love. Dahil sa pagmamahal mo sa Kanya, ginagawa mo yung mga mabubuting bagay. Amen. So, iyon po yung mga works na makakasurvive sa fire. Merong tamang motibo, tama ang puso, tama ang intensyon, at mayroong pagmamahal. That works will survive the fire. Amen? Minsan po, pag itong mga bagay na to, yung pang tinetake lang natin lightly, hindi natin gano'ng sinesoryo, parang basic lang yan. Alam naman natin, alam ko po, alam nyo na kailangan we do the things for His glory. Alam naman po natin yun, di ba? Pero minsan, wala lang, hindi ganun kalalim. Hindi po ba? Oh Lord, we do this for His glory. Minsan sa bibig lang, pero wala yung totoong kahulugan. Amen? Alam niyo po ba na, sabi nga, para maging fireproof ang works natin, meron siyang material. No? Meron siyang material. Yung pinaka-materials po, para maging fireproof ang ating mga gawa, ito yung why. Ito yung why. Bakit mo ginagawa ang ginagawa mo? Yung puso mo at yung motibo mo. At ito po yung mga pinaka-defining moment ng lahat Pinakamahalagang sangkap. Material para makaligtas ang ating mga gawa. Amen? Yung bang na kahit sa dami-dami po na mga good works natin, ginawa natin, pero dahil mali ang motibo, masusunog yan. Sayang, di po ba? Na kahit magbigay tayo ng 1,000,000 sa charity, pero mali ang motibo, sa langit itis natin. No? Na kahit napaka-productive natin sa ating mga ministry, na kahit linggo-linggo nandirito ka, nakatayo ka, nagpipreach ka, kung mali ang motibo mo, it is nothing. And we will suffer of loss. Alam niyo po ba kung ano yung reward, o yung crown na naghihintay sa atin? Sabi po sa Bible, 5 yan. 5 po yan. Crown of glory, crown of righteousness, victor's crown. Kuya Vic, victor's crown, crown of rejoicing, and crown of life. Iyon po yung mga reward na napakahalaga, napaka-precious, na inilaan po ng Diyos para sa atin. Kaya masasayang lang kapag yung paglilingkod natin sa Kanya ay mali ang puso. Amen?
Kaya mga kapatid, nag-aaksaya na rin lang tayo ng oras, ng panahon, or even ang pera, resources. Bakit hindi pa natin itama yung motibo natin? Bakit hindi pa natin itama yung puso natin? Sabihin mo, Lord, salamat sa mga crown, sa reward na ibibigay mo sa akin. Kaya gagawin ko to para sa kaluwalhatian mo. Amen? No? So, yun po. What makes them valuable and permanent, no? Isa rin po na dapat nating itanong sa ating mga sarili, ayun po ba? Sulit ba yung ginagawa ko? Worth it ba yung pinagugugulan ko ng oras, ng panahon, at resources? May value ba? May meaning ba or may purpose, no? Mga kapatid, hindi po tayo tinawag ng Diyos sa mababaw na dahilan or mababaw na bagay, kundi tinawag tayo ng Diyos sa malalim na bagay, no? Tinawag tayo para sa mga bagay na makahulugan or may value. Amen? So sabi po dito, kapag yung good works natin, ang foundation po ay si Jesus Christ, matibay. Sa ngayon po ba, ano po ba yung foundation ng mga good works natin? Dapat po si Jesus Christ. Amen? Amen. So, amen. Lord, ano mo yung projector namin, God? Amen. So, nagkakaroon po ng eternal value ang ating mga gawa when we do what we do for His glory. It is worth it. Amen. Sulit kapag ang ginagawa mo ay para sa Kanyang kaluwalhatian. Sabi nga po sa Hebreo, chapter 6, verse 10. For God, the faithful one, is not unfair. How can He forget the beautiful work you have done for Him? He remembers the love you demonstrate as you continually serve His beloved ones for the glory of His name. Amen? So, lahat po ng mga ginagawa natin, the Lord is faithful, no? Hindi Niya makakalimutan. Naaalala Niya po lahat. Kaya nga meron tayong eternal rewards. Mga kapatid, nang sabi po, di ba, kailangan nating mag-ipon ng kayamanan sa langit. Tayong mga believers, meron tayong heavenly savings account. Hindi lang po dito. Ilan na kaya yung laman ng mga savings account natin doon? Millions. So, yung millions na yon, on Judgment Day, dadaan sa apoy. Ilang kaya yung makakasurvive? Minsan, nung kwento ko lang, naalala ko, nung nag-e-LG itong mga anak ko sa bahay, may nagtanong sabi gano'n. Sabi niya, baka siya daw, hindi pa daw siya sigurado kung ligtas siya. Kasi yung mga ginagawa niya kanya. At iniisip ko kanya ganyan, mamamatay ako, mababangga ako ng flammable. Sabi niya ganyan. Yun talaga yung naiisip ko, mamamatay ako ng mababangga akong flammable. Nandun ako sa kwarto, tumatawa ako. Ay, kung ganyan. So, alam mo na ngayon, no? Naligtas ka. Amen. So, mawawala lang yung rewards natin. We are saved. So, mawawala lang yung rewards natin kasi mali yung motibo or mali yung intention. Sayang, di po ba? Kumbaga, para ka lang, ayun nga, yung taong nasunugan, walang nailigtas. Di po ba? Saka alam nyo po ba, sa langit may ranking yan? May ranking. Naalala ko sinabi po ni Pastor, di ba? Paano daw yung 75 years na tao na hindi nakakilala kay Lord and in last minute, bigla niya ni-receive si Lord, so ligtas siya. Doon sa taong sinurrender niya yung marang niyang buhay, sinurrender niya yung magandang career for His calling. Ano po sa palagay niyo? Saan magkakatalo?
Sa rewards. Siyempre, saka, kunwari, ito example. Lahat tayo gagraduates. Di po ba? So, halimbawa, si Elaine, bagsak siya. So, hello Elaine, love you. So, para makagraduate si Elaine, magme-makeup ngayon siya. O sige, bigyan mo ako ng isang balding pintura, di ba? Para, makagraduate, di ba? Ganun yung uso nun floor wax, walis timbo, electric fan. Kapag bagsak ang mga anak, hihingin ng teacher ganun po, para makapasa at makagraduate. Totoo po yan, di po ba? O. So, siyempre, ibibigay ni Elaine yung isang balding pintura kay Ma'am Rose Ann para pumasa siya, di ba? Ayun yung way ng mundo, di po ba? So gagraduate na si Elaine. Si Lloyd naman, nagsunog ng kilay, nagpuyat, di ba? Lahat ginawa niya. Di ba unfair? Unfair ba 'yon? Hindi. Kasi magkakatalo yun sa rewards. Ikaw, tamang gumraduate ka lang. Siya, marami siyang crown. Marami siyang awards. Palakpakan natin, Panginoon. Amen? Di po ba? Kaya mga kapatid, sipagan natin yung paglilingkod sa Panginoon. At itama natin yung motibo at intensyon. Di po ba? Lord, ang dami palang crown, ang dami ko palang rewards kapag yung mga ginagawa ko ay tama ang puso. Amen? Amen. Amen. So, sabi po sa study, 40% po ng panahon or 40% ng buhay ng tao ay nagugugol or nauubos sa trabaho. Totoo po? No? Siyempre, kailangan natin magtrabaho in order to meet or to pay our basic needs. No? Yung mga bills natin, kailangan nating bayaran. Yung Shopee bills, Lazada bills, kailangan natin bayaran yan, di ba? So, kailangan magtrabaho. But sabi nga po dito, yung our work and our jobs, how we spend the majority of our time are very important to God. Napakahalaga sa Panginoon. Kung paano natin inuubos or ginugugol yung mga oras natin. Amen? Yung trabaho mo, yung ginagawa mo, yung pinagugugulan ng panahon, importante po sa Diyos yan. At kapag ito ay ginawa mo para sa kaluwalhatian niya, sabi nga, He is faithful, He will never forget, and He will always remember. Lahat ng ginawa mo para sa Kanya ay hindi niya nakakalimutan. Lagi niyang naaalala. At there is a great reward. Sabi po ni Brother Lawrence, basahin po natin. Brother Lawrence. Amen. Amen po ba? Amen. Ano po yung business natin sa buhay? So ano po ibig sabihin yan? Sabi po sa Bible, kung tayo iinom, kung tayo kakain, we do it for His glory alone. Amen? So lahat ng ginagawa natin na hindi kasama ang Diyos, na hindi siya nabibigyan ng kaluguran, ang lahat po ng yan ay walang kwenta, walang kabuluhan. Amen? Sabi po sa Colossus chapter 3 verse 23, ano man ang gawin nyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. So, halimbawa, sa trabaho mo, na kahit wala na yung boss mo, ginagawa mo pa rin yung best mo. Na kahit wala yung leader mo, ginagawa mo pa rin yung best mo. Bakit? Kasi alam mo, merong nakatingin sa ginagawa mo. At alam mo na kapag tama ang motibo, merong pagpapala. Amen? At kapag tama ang motibo, napapaluguran mo siya. Amen? Amen. Sabi
Sabi po, God remind us, anak, kapag may ginawa ka, gawin mo hindi para sa tao, kundi gawin mo para sa akin. Ayan ang sabi ni Lord. And then, the next thing you know, magkakaroon ng value, ng halaga, ng purpose ang ginagawa natin. Amen? So, meron po akong gustong i-share sa inyo. Siya po ay si Eric Liddell. Si Eric Liddell. Siya po ay isang Olympic champion and a missionary. Siya po ay man of God. Siya po ay lingkod ng Diyos. So, siya ay pinagkalooban ng kakayahan ng Diyos na magkaroon ng bilis sa pagtakbo. Mabilis po siyang tumakbo. Ayun yung kakayahan niya. So, naisip niya na may purpose si Lord kung bakit binigay sa kanya yan. So, siya po ay nag-training at sumali sa mga palaro, ganyan. At iyon po, sumali siya sa Olympic Games. Ang sinalihan niya po ay yung 100 meters run race. Kaso, si Eric Liddell, yung Olympic Games niya ay natapat sa araw ng Linggo, Sunday. Si Eric Liddell ay naniniwala ng araw ng Linggo ay para sa Diyos. Na ibibigay niya, i-honor niya, i-glorify niya si Lord sa araw ng Linggo. At alam niya po anong ginawa niya? Hindi po siya tumakbo nung araw ng Linggo. Mas inuna niya si Lord. Mas in-honor niya si Lord. Siyempre, lahat, yung committee, talagang pinaressure siya. Hindi pwede, kailangan mong tumakbo. Pero hindi siya, nanindigan siya. Kumbaga, kinriticize siya, maraming criticize. Naging headline pa nga siya sa newspaper si Eric Liddell. Pero hindi siya nagpatinag. Nanindigan siya doon sa paniniwala niya na ang araw ng Linggo ay para sa Diyos. At siya po ay nagdesisyon na tumakbo doon sa 400 meters run race. Kasi yung una, 100 meters lang. So, nung sinabi niya, dito na lang ako tatakbo, dito sa 400 meters run race na to. So, again and again, marami pa rin pumuna or marami pa rin nag-discourage. Hindi mo kakayanin yan. 100 meters yan, hindi mo pa nasubukan. Doon ka pa sa 400 meters. Diba? Pero hindi. Tumakbo po siya. At dahil in-honor niya si Lord, binigay niya yung kaluwalhatian sa Diyos, ano pong nangyari? He won the gold medal. No? At ito pa po yung malupit. Ito pa po yung malupit. He beats the world record. The process of 47.6 seconds. Di ba? Nakita niyo po? Di ba napaka-inspiring? Ano po yung makukuha natin sa kwentong ito? Kapag inuna mo ang Diyos, hindi ka niya ipapahiya. Kapag in-honor mo yung Diyos, i-honor ka din niya. Itataas ka niya. Amen? Amen. Praise God. So, sa palagay niyo po ba, worth it yung ginawa niya? Worth it. So, kung mga ganung bagay, worth it po kapag binigay natin sa Diyos. Amen? Sabi nga po ni C.T. Studd, only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Amen. Yun lang po yung magtatagal kung ano yung ginawa natin para kay Kristo. Amen. So, bakit ba kailangan natin, ito po yung tanong, bakit kailangan natin, wala pang points ha? So, bakit kailangan natin maging concerned sa Judgment Day? Kasi as a Christian, di natin ganong pinapansin yan. Pero dapat natin bigyan ng pansin po yung Judgment Day. Bakit po kaya? Because it opens our hearts to point number 1. Hala nyo to reevaluate our life and how we live. No? Kapag binigyan natin ng pansin yung Judgment Day, syempre, ngayon po ba, hindi nyo pa ba nire-re-evaluate yung buhay nyo ngayon? Yung paano kayo nabubuhay? Hindi po ba? Ma-open yung minds natin, ma-open yung puso natin. Na bawat salita, bawat kilos at lahat ng ginagawa natin sa mundo will be judged. Uhusgahan ng Panginoon. And
will be rewarded. Ba? Paulit-ulit pero napakasarap, di po ba? Husgan at mayroong gantimpala. Amen. As in, lahat. Lahat po. Lahat yan. No? So, it is a great reminder to all of us na, ayun po, nag-aksaya ka na ng panahon, ng oras, ng resources, bakit hindi pa natin itama? Di po ba? Amen. So, parang, tama ba yung pamumuhay na meron ako? Nakalulugod ba sa Panginoon? Nabibigyan ko ba siya ng kaluguran? No? Let's evaluate our life and how we live, mga kapatid. Number 2, to assess our heart and really pray to God to sanctify our hearts. Amen? We need to have a greatest desire na walang ibang mataas at makita sa buhay natin kundi si Jesus lamang. Greatest desire. Minsan po, or madalas, tayong mga tao, people pleaser tayo. Amen? Ginagawa natin yung mga bagay just to please people. Ngayon mga kapatid, let's check our hearts. Let's assess our hearts. Yung bang paglilingkod ko ngayon, ginagawa ko ba para lang ma-please ko yung leader ko? Para lang sa affirmation ng leader ko? Or affirmation ng mga tao? No? Check our motives, mga kapatid. Kasi kung iyan ang ginagawa natin, just to please people, walang kabuluhan. No? Sabi dito, kapag tayo ay people pleaser, nakakapagod po. Kasi we try to please people eh. No? Nakakapagod. At the end of the day, wala ka pa rin na-please. Pero po ang Panginoon, hindi siya mahirap i-please. Nagdampot ka ng basura, naglinis ka ng CR, nagwalis ka, you do it for His glory. Malulugod siya sa'yo. Walang maliit or malaking paglilingkod sa Panginoon. As long as tama yung puso natin. As long as tama yung motibo natin. Nakalulugod sa Panginoon yan, mga kapatid. Amen. So, ang unang-unang mahirap i-please sino? Asawa. Yung nagluto ka na, ba't makantini naman, kulang niya asin, no? Di ba? O kulang niya, meron nga isang kwento, mga kapatid, share ko lang. Yung asawang babae, dahil wedding anniversary nila, so gusto niyang i-please yung asawa niya. Pagluto ko nga yung asawa ko ng adobo, adobong baboy, para pag uwi niya, masaya, mabigyan ko ng kasiyahan, sabi niya. So dumating si asawa. So pagdating yung asawa, oh honey, pinagluto ka ng paborito mong adobo, kain na tayo, kanya. So yung lalaki, oh sige, kanya, ganyan. O sige, tikman mo na, sabi ng babae. So tinikman ni babae, ay ni lalaki, masarap ba? Gumanon yung lalaki, hindi masarap. Masarap, honey, yung paksiw mo. Ayan. O, di ba? Adobo yung niluto, paksiw yung ng asawa. Ano lang po yun, di ba? So, ganun. Mahirap i-please po ang tao. Meron at meron niyang sasabihin. Hindi yan masasatisfy. Only God. Only God. Ang kapag pinilis natin, matutuwa. Amen. Kaya maging business natin sa ating mga buhay na i-please lagi si Lord. Amen. Amen. So, ayun po. Number 3, to avoid regrets. Sabi ko nga po, sayang ang mga crown, yung mga eternal rewards na ibibigay sa atin ng Diyos pag dumaan sa apoy at nasunog. Manghihinayang ka, uy, bakit siya? Ang dami niyang crown. Di ba? Ikaw kasi, nagtrabaho ka, naglingkod ka, mali yung motibo mo. Kaya hindi nakasurvive sa apoy. Amen? So, isipin po natin na mabuti na sa buong buhay natin, ang dami nating ginawang mabubuting bagay, pero mali ang puso. Pagdating sa langit, ligtas ka nga, pero wala kang mau-offer na crown kay Jesus kasi hindi pumasa sa apoy. Amen? So, ano po yung ano nito? We are in danger of losing something precious.
and valuable. Napaka panganib, danger. Yung alam mo yon, pagdating mo sa langit, may crown of glory ka pala, dapat meron kang crown of light, meron kang crown of righteousness, pero wala. Kasi, hindi tama. Amen? So mga kapatid, where's the musicians? So mga kapatid, let's take it seriously po. Nasa second coming of our Lord Jesus Christ. On our evaluation day, what can we offer to Him? Ano ang ma-offer natin? Tayo pong lahat ay tumayo. Inananyaan ko pa na tumayo tayong lahat. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ang message po ng Panginoon sa umagang ito, this is a warning sa ating lahat na wag po tayong maging complacent, maging careless sa ating mga ginagawa. Kung ngayon, mali yung motibo ng ating paglilingkod, itama na natin habang may oras pa, habang may panahon pa. Para kapag dating ng Judgment Day, sasabihin ni Lord sa iyo, welcome, my good and faithful servant. Welcome to the kingdom. Di po ba napakasarap? And this is your crown. Di po ba? So, iset po natin yung isip natin doon sa mga heavenly things na hindi nasisira. No? The rewards we receive at the judgment are eternal and will never perish. Pangwalang hanggan, pangmatagalan at hindi nabubulok. Kapag tayo po ay nakafocus doon sa judgment, madidevelop po yung naturally a desire. Madidevelop yung desire sa puso natin na i-please po yung Panginoon kaysa sa tao. So let us focus our eyes, our hearts on the judgment day, mga kapatid. On our evaluation day.